Eto na ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong mga utak ay objectivity pala. No? Senador Rodante Marcoleta nag-sad boy sa kanyang nilabas na pahayag online. Lungkot. Reyna Mercedes Isabela, Vice Mayor Harold Respicio, may bago na namang video ng pagwawala. Pagkanta. Former Representative Mike Defensor may tinawag na pug. Di ba yung kaibigan niya yun? Nagsisimula ito sa letrang M. Alamin kung sino. Vlogger na si Jack Argota nag-field trip sa China kasama ng SMNI team. Nagkaunawaan kaya sila? Anyway, AI analyst na si Jean Pupu pinalagan ang pagiging state witness ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Wala man lang simpatsya. Luzon at Visayas, bardagulan na ng mga balita. Ako po si Ronald Llamas. O sa mga kababayan nato sa Mindanao, syukran. Ako si Lovely Granada at ito ang The Lovely Show. By the way, also with the Ronald Llamas. Sad boy na naman si Senador Rodante Marcoleta. Kasunod yan ng isinagawang unannounced surprise rally sa EDSA. Na-surprise ka? Parang hindi. Na nagdulot ng katakot-takot na traffic at perwisyo sa mga commuters. Ayon sa mga dumalo, suporta ito kay Senador Marcoleta na maharap sa kasong plunder. Sa gitna naman ng gulong ito, nag-post ang news website ng Daily Tribune ng picture ni Marcoleta na naka-belat. Oo. Akala ko nakabelat pala. Oo. Naughty ka. Basta, ang masasabi lang daw ni Marcoleta, wala na tayong kakampi. Ang sad nun. Di ba? Meow, 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 meow. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Yun, nagrarally sila kasi nga daw, bakit naman daw si Marcoleta ang kinakasuhan? Siya naman daw ang nag-open ng investigation sa flood control. So parang politically motivated daw ito. So ano pong masasabi nyo dun? Oo. In-open nga niya na wala naman yung kanyang testigo hanggang ngayon. Di ba? Tapos yung nag-notarize, ghost notary public pala. Exactly. Kala ko, ghost projects lang. Pero hindi pala, ghost notary public. At ngayon, yung witness, naging ghost na rin. So, yung ba, yung kanyang inopen at sinimulan? At after nun, pati siya nakasuhan ng plunder. Pero after niya makasuhan ng plunder, inappoint pa siya ni Senate President Alan, Ambassador of Jesus Christ Cayetano, na head ng task force para imbestigahan yung plunder sa DPWH. Exactly. Di ba? Ano yung subcommittee ba yun? Oo, subcommittee. Believe ka. Ang vice chairman kasi nung Blue Ribbon noon, hulaan mo. Vice Chair? Oo, dalawa. Pia? Si Jinggoy at si Marcoleta. Yung chair, kumusta Si ka? Pia, walang kumusta sa akin. Yung vice chair ay parehas may plunder. Yung isa nakulong na, yung isa ay makukulong pa lang. Ang galing, So di ba? dapat balance. Sabagay, oo. Oo, pero a lot of disinformation are actually going around regarding plunder. Bakit daw plunder yung kaso sa kanya? Ano nga ba ang plunder? Yun yung main na banat nila na ito daw ay selective justice. Paano daw magiging plunder na hindi naman nila ginalaw yung kaba ng bayan? Hindi naman daw galing sa gobyerno. No? Abogado yan. No? Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng plunder. Dahil nakalusot siya doon sa electoral case. Di ba? Na hindi niya pinaliwanag. Right. Saan nang galing yung kanyang contributors.
Yung 75 million ba yun? Oo, na lumalabas, kanya pala galing. Dahil ayaw niya pangalanan, kwan yun, election offense. Pero ang paliwanag niya, para makatakas sa election offense ay hindi pa campaign period. Ang problema niya, nahulog siya doon sa kumunoy of his own creation. Hindi pa campaign period. At dahil hindi pa campaign period, Ba't niya tinanggap? ang tawag doon ay indirect bribery. Oh. Binayaran ka, isa kang public official, bawal yon. At dahil mahigit 50 million, hindi lang yon indirect bribery, plunder yon. Oh. Kung ikaw ay abogado, very basic yon. I'm sure alam niya yon. What do you think? Hindi naman Hindi, siguro siya. hindi rin niya alam dati. Nung hinamon niya ng debate, di ba, si Justice Carpio, nasabi niya, kakasuhan niya ng treason. Hindi niya alam na yung treason doesn't exist during peacetime. Pwede ka lang magsampa ng treason during wartime. Sabi nga ni Justice Carpio, yung first year student ko, alam yun eh. Di ba? Eventually, ay umatras siya dun sa hamon niya mismo na makipagdebate. Parang si Baste, nung hinamon si General Torre. Magaling maghamon itong mga to eh, di ba? Sino Buti hindi ka naghahamon? hinamon. Hindi pa naman. Di ba? Ay, kala ko hinamon ka ng kantahan ni Jimmy Bondok. Ha? Ay, oo. Si Jimmy Bondok. Ang dami na nga pala na naghamon. Oo, di ba? Si ano yung best friend natin na ano. Bakit sa akin wala naghahamon? No? Uy, marami Oo, hinamon ko kasi si Harry Roque, bully daw ako. Anak, bully ba tatay mo? Ewan ko sa'yo. Bait-bait ko, di ba? Dapat meron kang self-awareness. Oo, self-awareness. Zen-like peace, di ba? Nakaganon ako lagi pag umaga. Nag-reflect ako, di ba? Oo, kaya hindi ko maintindihan ba't ako tinawag na bully. Oo. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi mo alam na bully ka. Oo. Hindi ko kasi alam kung tataas o guguho ang aking self-esteem pag tinawag kang bully. Paano si Richard J. Darrell, laging tawag sa akin bully. At least hindi bulldog or pug. Iba yon, iba yon. Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio nawala na naman sa sarili. Talaga? Di ba normal na yun? Oo. Parang. Sa isang TikTok post kasi, makikita ang kanyang rendition sa isang kantang hindi rin namin maintindihan, actually. Makikita rito na talagang feel ni Vice Mayor ang kanyang song number. May pabirit at pahiyaw pang ginawa. Wala bang sample? Parang bumigay na siya. Pero anong tawag mo sa audience na pumapalakpak sa isang tao na bumigay na? Di ba? Bumigay na rin sila. Baka nagkahawaan na. Kaya mo yon? Hindi. Pag bumigay ako, huwag kumapalakpak ha. Kahit tatay mo ako ha. Walang ganyanan ha. Pero wow, grabe ang performance. May score ba to? I-scorean ba natin? Kumanta ba siya nung rally para kay Marcoleta? Hindi naman, di ba? Baka naubos yung crowd. Kung Andun kumanta. siya. Pero kumanta ba siya? I don't know. Oo. Baka lalong umulan. Oo. Hindi lang ulan. Bagyo. Oo. Huwag naman sana. Oo. Marami pang pang-asar na balita na walang kwenta sa pagbabalik ng The Lovely Show. Also with the Ronald Llamas. Nagbabalik ang The Lovely Show. Also with the Ronald Llamas. May tinawag na pug si former Representative Mike Defensor. Sino kaya ito? Sa isang interview sa gitna ng isinagawang rally sa EDSA, binanatan ni Defensor ang taong ito. Ginagamit daw niya ang NBI para sa politika. Huwag din daw maniwala sa taong ito. Pakinggan natin.
Yung pagkakagulo sa Senado, hindi naman dahil yung kay Bato eh. Dahil yun sa Blue Ribbon Committee. Gusto nilang makuha yung numero para wag makuha yung Blue Ribbon Committee. Kaya nagkalusuban sa Senado, NBI yun. Yung panghuli kay Bato, Senator Bato, NBI yun. Ngayon ginagamit yung mga ahensya, yung mga 18 Marines, sinasabi na ng NBI. Ako 2 beses na sinabi ng NBI. Wala na ginagawa. Kaya po yung mga taga-NBI, respetado ko po yan, ang ating mga kawani sa NBI, ang ating institusyon. Pangalagaan nyo po, huwag kayong maniwala kay Attorney Melvin Matipag. Pag yan yung cute na aso, dahil yan, ginagamit lang niya ang ahensya po ng NBI sa politika. Parang, baka pwede pang pag, pero yung cute na pag, no? Kahit kaibigan ko si Melvin, hindi ko siya tatawagin cute. Okay. Hindi siya cute. Sorry po, Director Melvin. Hindi po kayo cute. May Kayo ay consensus. nakakata-cute. May Joke. consensus ba tayo ron? Yun. Sabi niya, wag daw paniwalaan si Director Melvin Matibag. So, sino ang paniniwalaan namin? Oo. Ikaw, na Oo. may Chicago KTV, Oo. na may bahay aliwan, exploiting women. Dapat kasi follow where the evidence goes, di ba? Ang problema, wala namang ibang ebidensya no, na ipinapakita siya. Yung sabi niya na hindi naman daw siya owner, parang merong resibo ang NBI na hindi naman siya umalis sa pagmamay-ari nitong KTV. At yung mother company ay siya pa rin ang may-ari. Right. No? Pati yung mining company na interlocking directorate dito sa ibang mga companies na ito. No? At I'm sure marami pang ibang ebidensya katulad ng mga CCTV footage. Exactly. No? Baka pumupunta siya ron, nag-i-inspection. Baka. Oo. No? Kaya, Mike, no? Humarap ka na lang sa korte. Exactly. Diba? At saka, sino paniniwalaan namin? Yung 18, ano ba yun? 18 uplok? Oh, Yung mga uplok nga, very consistent kaya sa pagpamakak. Sila mo ang paniwalaan. Diba? mismo nga ang AFP nagreklamo, wag daw silang tawaging ex-Marines or ex-soldiers. Yes. No? Dahil sila daw ay mga bodyguard. Exactly. No? AFP yan, ha? Marines yan, ha? Sila na mismo pinagkanulo sila. Yes. Pero hindi lang sila. Pero mo, nag-Blue Ribbon Committee, hindi sa Senado. Tapos yung mga senador na nag-udyok sa kanila, wala doon. Yeah. Doon ako naawa. Hindi kay Sad Boy Marcoleta. Right. Yun yung mga karaniwang tao, na sadlak dito, na weaponized, na gamit, na dagdag bawas ang testimony. Exactly. Di ba? So, nandun sila ngayon sa kumunoy na iba ang gumawa. Kawawa naman. Sila yung gumagawa ng pero pag hinahabol ng batas, iiyak ng political persecution. Correct. As if, ay, ginoo ko. Mga persecuted characters. Cartoon characters ba yun? Characters. Proud na proud. Ang isang vlogger na si Jack Argota sa isang groupie kasama ng SMNI members. Birds of the same feather are the same birds. No? Binahagi niya ang picture na ito na kinuhaan sa Shanghai, China. Alam mo, anak, kung saan yun? Sabi niya, kahit paulit-ulit silang kinakasuhan, hindi sila titiklop o matatakot. Mga uplok. Mga uplok. Dagdag pa niya, papalag sila hanggang dulo. Balikan na rito. Kung papalag ka pala. #Banateros. Di ba ito yung tinakot ni Trillanes? Nakakasuhan niya. Dahil sa mga pinagsasasabi nila. Tapos biglang tinanggal. Pero ang mas mahalaga riyan, ang picture na kinoment ng isang netizen. Hybrid daw ni Marcoleta at Argota. Oo nga, no? Hybrid. Anak, magtimpi ka. Ay, sorry. May Bisaya mind. Hindi ko naisip yon. Jack at saka Marcoleta. Pinagsama mo lang, no? Pip, 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 pip. Ano yun? Ay, oo, nakita ko yung picture nila na
nag-climbing sila ng, ano yun? Great Wall? Great Wall of Oh. China. Grabe, no? Talagang lantaran na. Parang kulang na lang i-announce sila na, huy, funded ito ng China. Di ba? Inamin na nila dati yan doon sa isang Quadcom hearing. Yes. Tinuruan sila paano maging vloggers. Kasama si Trixie Angeles, yung Exactly. dating spokesperson ni BBM na naging diehard DDS. Yeah. No? Ay, oo nga, naging spokes pala yun. Diba? Ang sinasabi mong spokes, yung programa ba niya? Speaking of. Oo. Let's not go there. Baka tamaan yung ating mga kaibigan. Oo. Isa lang masasabi ko, taksil sa bayan, halik sa kanta yun Kanta yun. Ang ating guest today, ang naghamon at nilampasok ko sa isang kukop. Hanggang ngayon, siya ay sobrang depressed. Makikita mo sa kanyang pagmumuka. Welcome sa'yo, Christian Esguerra. Mukha ba depressed ang mukhang to? Nakaka-depress. Ang daming fake news na lumabas doon, ha? May dala akong puto na pag-utusan ako Puto. Merienda. Oo. Ano bang bagay dyan? Okay. Palabo. Pamigay natin. Palabok din. Oo. Fake news yun, ha? Hindi ako naghamon, siya naghamon sa akin. Nakaahon ka na ba? Ilang naman Hindi, dapat may konteksto. Oo. Fake news, lampaso ko pag 0.5 lang yung lamang sa'yo. Nako, hindi lang paso yun. Presinto. Magpaliwanag sa presinto. Pero ano ba niluto nyo nga? Kunwari hindi nanood. Ako adobo sa sarap, siya adobo sa sunog. Nanalo yung adobo sa sunog niya. Siyempre. Mahilig ang mga judge sa sunog. Hindi, tsaka masarap ang kwan, tostadong baboy. Pero yung adobo sa gata, in fairness, masarap. Pero feeling ko may factor kasi pinian niya yung mga judges. Bago kami Pero magsimula. yung judging ba, alam nila kung kaninong luto yun? Alam. Ay, alam nila. Diba? Ano ba yan? Cornea. Dapat blind. Oo, dapat blind Pero kan sila, puro Kapampangan. Tapos yung apat, no, dumating habang kami ay nagluluto na. Yung sinasabi niyang PR, isa lang yon. So, umamin siya. Oo. So, nangyari yun. Oo. Yun. At hindi yan tunay na PR, katulad ni Alan Herman. No? Yung wala, yung dahil late kasi yung dalawa, so kailangan mong kausapin, hindi lang pwede tumunga. Pagdating ko kasi sa venue, talagang kaibigan niya na eh. Ang dami ng kwento. Naku, Alam mo, dito ako dapat- nag-organize dati. Dito ako nag-organize sa Union Siyempre, di ba? So, very disadvantaged na from the very beginning. Ano na yan? Bigyan na natin sa kanya yung round 1. Talagang luto. Pero masarap yung adobo sa gata niya. Actually, may purgada pa eh. Oo. Dahil meron pa siya mga performative, hiwa-hiwa ng sili, hiwa-hiwa ng sibuyas, di ba? May ganun-ganun pa siya. No? May isa pa rin pinagbigyan ko na. tatlo yung burner. Mm. Yung gas range, tatlo. Mm. Sabi niya, akin yung dalawa. Mm. Magluluto kami tig-dalawa. So kaya ako na-late dun sa pangalawa. Ay. Yun ang hindi alam ng mga tao. Actually, binigay ko sa kanya yung isang lutuan. Parang may dalawa pang extra eh. Pero sabi niya, ang liit. Ang liit. Ba't dito Meron kayo pa- nagpapaliwanag? Meron pa siya. Kailangan may justify yung 0.5 mo eh. Oo. Hindi, Pero sabi ko, kaya nga hindi ka satisfied, diba? Kasi gusto mo tambak. siyempre, kaya nga sabi ko, parang NBA, bigyan ko siya ng 4 out of 7. Best of Diba? 7, sige. Oo, So best may of part 2 7. ba yun? Oo, seafoods naman. Oh. Diba? Sabi ko Seafoods blind. naman. Walang Oo. hindi alam ng judges kung Oo, kanina yung dalawa. dapat blind. Walang Parang yung problema. loyalty ng iba, Oo, blind din. Hindi ako problema ron. Oo, wala akong problema ron. Oo. Basta wala namang papaliwanag si Presinto afterwards. Oo. Yung, Pwede ba ang mag-judge palaya. ako? Ang palaya di ba? Ang Pero may palaya. pag-usapan pa tayo dito. Parang wala, no? Oo, Tsaka- actually, Pag-uusapan natin yung blind. hindi ang una talaga nating guest dito, Oo. sino? Sino ba? Christian, di ba? ganun ba? Kaso, may balat sa puwet. Iba. Pero mo, una and last guesting, natapos yung programa. Correct. Na DDS show. Nawala. Naglaho, di ba? Ganun yung pakaramdam Oo. mong mapag-practice eh. Yun yata ang pan eh. So, Pinakamaiksing. How does it feel na mapag-practicean? Well, for Sen Edu, we'll do it. Yun yata yung pinakamaiksing show sa kasaysayan Oo, nagulat ng ako. broadcasting. No? Open and close eh. Di ba? Oo nga. Tapos nagreklamo siya, ano nangyari? Ano nangyari? Pero ipinanganak naman ang The Lovely Show. Oh, Kaya congratulations diba? pala sa show mo ha. Diba? We also with the Ron of Ganun ba? Kasama pala to? Akala ko guess lang. Ang ganda ng poster mo ha. Yung ganung kaletsyo Ronald niya. Yung mas malaki pa yung Monday. Tama yun.
Pero na-depress din siya ro dahil katulad nung na-depress siya sa Y-Youth pa yun? Y-Youth? Why speak? Y-Speak, di ba? Yung... Anong why youth? By youth? Oh, nag-guess siya, tapos nawala. Tinake down eh. Kasi behave tayo rito, baka ma-take down. Behave Ingat, tayo. ingat. No? Easy, easy. Bilib ako sa pambababoy niyo rito kay Sen Edo. Lalo Dito na lang yung, siya nagkabuhok. Nakawig na. lalo na yung one, yung Cielo Magno. Dito ba nilapastangan ako nung nakaraan, di ba? Ay, Nakaraan grabe Lunes. naman yun. Ba't naman gano'n? Grabe yun, no? Hindi naman Talagang ganun. Sama mata ko lang nila ang sa'yo. walang lamat eh, no? Taas ang respeto natin kay Sen Edo talaga. Actually, nilapastangan din niya ako. Hindi lang nga ganito ka-actual. AI. kung ano-anong buhok yung ginawa sa akin. Actually, nakikita ko yung mga pictures na ine-edit niya. Pinapasa niya po kasi hindi siya marunong mag-post. Meron siya kamukhang Korean eh. Yung character sa Taxi Driver. Yung sidekick nung bida sa Taxi Driver. Oo, hanapin natin. Kamukha niya. Post natin. Akala ko Robert De Niro. Ha? Di ba nagganon din Yung siya? classic. Nagganon din siya ng buhok, di ba? Hindi, ganyan. Kamukha niya, seryoso. Taxi driver. Anyway, pag-usapan natin yung mga kaganapan May today, topic pala. kahapon. Oo, dahil biro mo, ngayon. Impeachment. First start ng impeachment. Oo, grabe. Diba? Unang simula. Mm-mm. No? Ikaw ba ay simula na ba? Ikaw ba ay nangangamba? Ikaw ba ay masaya? Ikaw ba ay Excited? nervyos? Ano bang Hmm. nararamdaman mo, no? Well, irrelevant naman yung Oo. feeling ko rito. Pero hindi Yeah. talaga ako sarili nagtatanong sa Senedo eh. Mm. Kasi sanay siya yung sumasagot. Mm. Pero irrelevant yung feeling ko 1 rito. minute. Mm. No, yung mga 1 sagot. minute. 13 minutes din ba yung sagot ko rito? Oo. Kahit Sagot irrelevant, Oo. how do you feel about it? It's about time Mhm. na magsimula na yung trial. Mhm. Kasi matagal nang iniintay ng mga tao. Matagal nang dinidribble ni Sara Duterte to. Mhm. And finally, hindi niya na matatakasan. Mhm. Yung trial. Hindi ko sinasabing guilty siya. Mhm. Pero kung pag-uusapan natin yung mga Ha? lumabas sa ebidensya, Hindi mo sinasabi. wala. Nagpupulsum ako. Hindi. Ha? Hindi mo na ako senator judge eh. Hindi mo na Robin Padilla eh. Napaka-neutral mo. O, syempre, Napaka-objective neutral mo. tayo. Pero kung pagbabasihan natin yung mga lumabas sa House Justice Committee, Mhm. malabong hindi makontik. Mhm. Pero syempre, that's an entirely new ballgame eh. Mhm. Pag-uusapan natin dito yung iba't ibang political considerations ng mga senator judges. Mhm. So as an independent journalist po, anong mga paghahanda ang ginagawa niyo to cover? Pupunta ba kayo sa... Lovely show nga pala ito. Medyo bakuran natin para hindi na siya kasama. Ang ganda ng mga tanong mo, Lovely. Talagang sa show na to. Gawin natin siya Actually, relevant. naghanda ako. Naganda. Hindi kasi yung last time na nagkaroon tayo ng trial, 2012, wala siyang kinalaman dun eh. Sa 2012 Corona impeachment trial. yeah. Wala silang alam doon. Wala. Hindi nila administrasyon yun. Hindi sila nagpa-impeach doon. Yun kinover ko yun from start to finish. And Co-equal branches of government. oo, wala talagang arm twisting, Wala. walang pressure, Wala. walang ganun na nangyari. Wala. Oo. Wala siyang role doon. Wala. Oo. Wala ko dyan. Pero kung pag-uusapan natin yung gravity ng accusations, yung articles of impeachment compared sa corona dito kay Sara, syempre Layo. mas grabe yung dito, ang layo. Mhm. Ayun. So, in terms of paghahanda, syempre dapat familiar tayo lahat sa rules, di ba? Ng impeachment. Dati kasi, ang dami naguguluhan. Hanggang ngayon, marami naguguluhan eh, di ba? Mhm. Dapat daw ma-impeach si Sara Duterte. Impeach na po. Mhm. Kasi pag sabi impeachment, you have been formally accused Yes. of committing an impeachable Mhm. offense. Ang tanong na lang, makukonvict. Yes. Mm. Ito yung trial. This is the trial proper. Mhm. Ang binabantayan ko rito kasi ang wala ron sa panahon nila noong 2012, yung factor ng social media. Mhm. Dati kasi Yeah. kahit televised yan, lahat naka-glue sa TV. Mhm. Wala pa yung mga content creators na mga katulad mo ng mga vertical, Mm. di ba? Tapos yung kukuha sila ng mga snippets, Mhm. yun ang papaliwanag nila, papalakihin, iba iti-twist, di ba? Mhm. Yun ang makikita natin ngayon. Mhm. Kaya- Hindi siya interactive. Oo. Parang nire-react ka as it happens. Oo. No? Parang dito merong kumbaga sa PBA game, di ba? Yung Mm. Barangay Ginebra, lagi meron silang yung kakampi na ring crowd. Mhm. Dito, nandun yung social media na pwedeng makontrol Right. ng DDS. Mhm. Kunwari, talagang walang kwenta yung argument nila o sagot sa ebidensya, Mhm. pwede nilang manipulihin yun sa social Mm. media. Like how they made it look like, ano yun, nilamon si Luistro. Oh, doon pa nagsimula na eh. Di ba? May mga nakakausap ako na nandun sa Anong Sabi, nilamon? nilaman daw ng buhay. Nilamon ang Oo. buhay. Ah, Ang sabi naman ni Kong Terry, anong bahagi? Yung nilamon. Oh, easy. ang balita ko ron, masyado lang daw bibo Mm. yung lead defense counsel. Mhm. Parang ang instruction yata, or so it appeared,
Parang talaga mag-object kayo na mag-object. Pero it wasn't unexpected naman. Kaya nagulat ako may lumabas na nilamon. Kaya marami pa lalabas na ganyan, hindi lang nilamon. Pag gumulong na talaga yung trial. At ngayon yung simula. Dahil sa dulo, wala namang pinagbago yung kanilang depensa. Oo. Di ba? Exactly. Wala namang pinagbago. Mula Biruin last mo. year hanggang sa Justice Committee, the same. Di ba? Mas Yeah. lumala lang ang... You would think, Senedo, Oo. meron sila ilalabas sa substantial by this time eh. Wala pa rin eh. Pero ginawang matter of free speech ba yon yung pagbabanta niya? Oh, Subukan mo siyang pagbantaan. Kaya nakarelate si Christian eh. Dahil freedom of expression, Oh, free nakarelate speech. po ba kayo? Sobra. Oo. Muntik na siyang kwan eh. No, yung, Hindi na ako convince eh. Ah. yung kanyang worldview, muntik magbago eh. No? Naisip ko nga, sabi ko, mag-bump trade kaya tayo sa aeroplano. Tinan mo, pwede mong gamitin yung argumento naman, no? Na free speech. Bawal nga akong tawagin by my family name sa airplane sa airport. Oo nga po, no? May Granada! Tama. May sense of humor, ha? Yan ang gusto ko, ha? Pwede. Pwede to, pwede to. Pero hindi Natural, pwedeng ah. free speech yon. Oo. Ha? Siyempre may limits yung speech, di ba? Yung free speech. Dapat wala ka nilalabag na batas. Kung sabi mo kumota ka ng assassin at pumayag yon at sinabi mo, no joke. And ay, bawal ba yung word na yan? Pwede naman yun. Okay naman. Parang naglolokohan naman tayo Pwede dito. naman lagyan ng beep, beep, beep yan eh. Di ba? Di mas obvious. Oo. Oo. Parang hindi lang yun ang sinabi niya. Marami pa yung sinabi. Yung PI. Gigilitan, yung huhukayin yung bangkay, Oo, tapos itatapon sa yung West Philippine hahawakan Sea. yung pinugutan, di ba? Yung ganon. Ako Ang dami binabantayan na ko pa, rito, Senedo, yung ano. Di ba matapang yung mga Duterte? Si Sara matapang yan, di ba? Tapak na tao yan eh. Kung haharap ba sa mismong trial. Kasi ganito, alam natin, minamanage yung kanyang public image Right, since her outburst, di ba? Since her unhinged moments, di ba? Masayo-sayo lately, Yeah. ang bait-bait, pero hindi yun yung Sara Duterte. Sa totoo eh, di ba? Hindi yun yung Sara Duterte na nalapak ng sheriff. Hindi yung Sara Duterte na sumalampak sa sahig, Right. sa dilim, tapos nagmumura, nanakot, nagbanta. Nag-zoom at nagbanta. Ngayon, kung haharap siya sa Senado, I think that would be a nightmare for her. Kaya nga for now, ang attitude ng kanyang mga lawyers, hindi siya dadalo. Pero, ang pangit din nun. No? Dahil yung two previous impeachment, at least nandun yung akusado. Yes. No? Manalo man o matalo. Nandun ba yung dalawa? Yung kay Erap. Yung kay... Kung ba si Erap? Yung kay Kwan. Yung kay... Alam ko, humarap siya eh. Yung kay Fact check natin. Corona. Hindi ko maalala kung marap si Erap. Yung kay Corona, nandun Si siya. Corona nandun. That was a pivotal moment. Kasi ang pagkakatanda ko, before... Wheelchair pa, di ba? Tinutulak. Bago humarap si Corona, medyo tagilid yung prosecution doon. Yan pakaramdam ng tao. Until... Talaga? Wala siyang alam eh, di ba? Binibake ko doon, alabas na. And at least yung pagpilot sa mo sinasabi, parang hindi naman ganun katindi yung cause for conviction. Pero syempre, something changed dun sa testimony ni Corona. Di ba yung classic doon, tumayo siya? I'm the Chief Justice of the Philippines. Sabi, and I want to be excused, something like that. Tumayo siya. Sabi ni Enrile, di pwede. So kung hindi magpapakita si Vice President Sara Duterte, paano na yung bloodbath? Wala. Na, Tatak Duterte. Di ba mahilig maghamon? Baka blood niya yung... sweat? Di ba may isang Duterte man daming tato, naghamon din? Oo, Oo. suntukan. Santukan. Oh, pero kina-cover niya yung tattoo niya ngayon, Nagbebehave na ba? Oo, nagbe-behave. Bakit? Ano ba nakakaya sa tato? Ewan. Di ba? Expression yun eh. Yeah. Ikaw ba meron? Secret. May balat nga sa puwet, sabi Oo mo. nga eh. Yun na yung tattoo niya. Bilis, no? Bilis magsara ng ating unang episode, di ba? Hindi lang yung episode na natapos, yung show mismo. Seryoso, hindi ako nagbibiro. Panoorin niyo yung taxi driver. Yung sa Parang sa kilala ko. Netflix. Oo. Kamukha kamukha niya. Dalawang sidekick na. Oo. Taxi driver. Korean. Oo. Korean. Ito yung parang vigilante style na, taxi driver. Yeah, Ayan, alam ko sinesearch yun. na niya. Ayan. Pero ikaw, halimbawa, paano pinag-uusapan natin itong media, itong social media? Paano ka transition from a serious television program katulad dito sa... Parang hindi ko gusto yung Nag-transition. yung walang kakwenta-kwentang house show Trans. na podcasting, di ba? Ayun. Nasa ngayon, Nasagutin yung tanong. Pero ayan. Yeah. Ayan, di ba? Di ba?
Yan si Senedo. Diba? Paano ka nag-transition hindi sa napaka-seryoso na host sa ANC patungo sa wala lang. No, wala lang na Grabe podcaster. ka naman. Parang sinabi walang kwenta eh. No? Pero nasa top siya, di ba? Yes. Ang rival lang niya, yung number 1 na online seller, yung Alan Peter. Oo. Yun lang Ganun ba? katapat niya eh, Si di ba? ABC. Yun na ganun sa EDSA. Oo, yun lang katapat mo eh. Ano pakiramdam mo nung nagta-transition ka? Mula sa napaka-relevant, no? Serious, Nag-transition. no? Stable, papunta sa unhinged na podcaster, di ba? Unhinged Hindi ba ganun ka? podcaster. Hindi ba mahirap 'yon? Hindi naman. Maganda rin mas nagiging authentic. Kasi pag nandun ka sa traditional format, you have to put yourself in a straight jacket, so to speak. Eh. Dito sa yung format nyo, di ba ngayon, medyo open, di ba? Oh, pero ganito na kami dati. Oo, pero, This is our authentic. pero marami pa yung limits dito, di ba? Kasi ang pinagkaiba nun kasi, meron kang tinatawag na self-censorship tsaka self-regulation. Ako, I don't believe in self-censorship, pero I believe in self-regulation. Kasi sa self-regulation, doon pumapasok yung prudence, which is the most important of the 4 cardinal virtues. Dapat alam mo yung limits mo. Parang rare yun. Ha? Parang rare. Yung ano? Yung prudence. Nawawala yung prudence pag magkasama kayo. Parang kakaunti lang yung may self-regulation. Minsan sinasama ako. Napapasama ako pag nadidikit dito. Yung reputational damage sa akin, intindi. Napanood ko yung interview nyo sa Y-Speak actually. At pinaka nagustuhan ko, yung sinabi nyo na hindi ka neutral as a journalist. Kasi dapat, as a journal, imposibleng maging neutral. Napaka-obvious ba eh. Kunwari, may isang taong nang-aabuso. Kunwari, meron kang mass murderer. Ginamit yung estado para patayin yung mga tao na walang kalaban-laban. Sinong kakampihan mo ron? Yung kawawang biktima na hindi binigyan ng due process, yung biktima. ang karapatang pantao, hindi na-respeto? O yung umabuso? Hindi ka dapat maging neutral doon. Yes. Pero dapat maging objective ka dun sa proseso. Dapat i-validate mo na kunwari, totoo ba na ginamit nito yung instrumento ng gobyerno, iba't ibang mga ahensya, para pagkupatayin yung mga tao? Doon mo gagamitin yung objective process. Pero mahirap yun eh. Kukonfirm mo yun. Para meron kang prudent self-regulation, dapat meron kang self-awareness. Parang isa yung capacity na hindi ganun karami meron. Correct. Diba? Tsaka, iba naman, may overestimation sa self-awareness, diba? Yung mga politiko, gano'n, diba? Yeah, sa mga ibang vlogger, diba? Parang feeling nila they're too important compared to what they actually are, diba? God's gift to social media. Oo. Diba? Gano'n. Wala ka ba ng temptation? Hindi ka ba nagkakaroon ng Paghubad? ng entitlement? Oo. Hindi. No, lalo na isa ka sa number 1, no? Kompetensya mo lang Oo nga, sa by the way, congratulations, 400K na pala kayo sa Facebook and sa YouTube. Problema ko rito, yung masyado marespeto, kayo lang kayo. Ako lang yung kausap eh. Parang, Kasi, Mana sa tatay. of course, I respect you. wala mga pala kayo. Mana ako sa'yo? May respeto ka ba, Christian? Yun, congratulations Ay, salamat. po. Sige. Ano ba yung tanong? Yung tanong niyo po, sorry. Also with Ronald Villamas pala ito. yung Hindi ka ba natitempt? yung Na? yan, Mag-entitled? yung entitlement dahil nasa top ka eh. Dito, para ka nasa pedestal eh. Yes. Diba? And ito, seryoso, in all seriousness. Kasi ano yan, it has to do with your upbringing. Kasi pag siguro nasanay ka sa layaw, lahat ng gusto mo binibigay. Ako kasi I came from very humble beginnings. So, I had to earn whatever I wanted, what I have now. So, hindi ako nasanay dun sa entitlement. So, ngayon, nakakatulong yun, yung ganung pagpapalaki. Kasi madali ngayon, di ba? Minsan makikita. Kanina lang, si Senedo. Kita kami sa coffee shop. Sabi niya kasi, pumunta ako. Aga ko rito Aga ko rin. Siya late. Tapos, late na siya, umorder pa ng kape. Nagulat siya, nung magbabayad na siya kunwari, bayad na pala. Oh. Diba, makikita mo yung estado niya sa buhay eh. Aha. Diba, yung parang alam niya na may mga taong gagalaw who will take care of him, diba? Ang ganun. Madali ka matempt sa gano'n, diba? Kasi, lalo pag, sikat na sikat yan, pag naglalakad sa mall yan, talagang bago makarating ng susunod na boutique, 10 meters away, siguro mga 5 minutes yan, dami nagpapapicture dyan, diba? Madali ka matukso sa gano'n. Kaya kailangan mo rin self-awareness.
na itong kasikatan na ito, it's not about Yes. yourself, di ba? Kumbaga dapat maliwanag sa'yo kung meron kang kausa. Bakit mo ba ginagawa ito? Right. Pero sabi mo, galing ka sa humble beginnings. Ibig pong sabihin Sa nun, Forbes Park. ibig pong sabihin na pag galing ka sa humble beginnings, humble ka. Hindi ko masabi yan. Hindi ko masabi yun. Ano lang, meron ka lang awareness na... Paano ba? Ganon kasi mga politiko. Ang problema kasi dito sa atin, di ba? Parang yung mga politiko, yung parang tinataratong Diyos. Yes, Diba? I really hate that. Yung bang nagpapanggap sila kunwari sa public servant. Pero that's not how they look at themselves. Di ba? Natatranslate yan sa mga... Ngayon kasi ang dami na sumisikat because of social media. And they think na they are celebrities on their own right. Ang problema, at the end of the day, paano ba ginagamit yung medium, yung platform na yan, for Right. something which is bigger than yourself? Kasi kunwari, tayo, di ba? Ito, I really admire si Lovely. No? Si Lovely, ha? Siya lang. Pansin ko. Salamat po. Hindi kasi, she's making good use of her platform, her voice, and her growing followers. A term that I really hate, no? Kasi parang kulto yung dating, eh. Aw. Pag ginamit mo yung word na Yeah. follower. Pero yun nga, you have to think of something bigger than yourself in terms of using this platform. Kasi pag inisip mo lang yung sarili mo rito, wala kang kinaiba rin sa ibang mga content creator. Sabi ko nga sa kanya, nalampasan na niya ako eh. Sa dami ng haters. Daming garit dito. Mas marami. Diba, she must be doing something good, di ba? Correct. Oo. Sana. Si Christian, kan lang eh. Kakatapos na niya magkaroon ng bagong bunso. Ilang buwan na ba? Oh, yes. 3 months. 3 months. Oh. Iba yung sinasama niyo sa show niyo. Oh. Ala sa background. Sumusulpot. Sumisilip-silip ka naman. Di ba? Ganun. Musulpot eh. Oo. Pero ikaw, seriously, all things constant sa nakikita mo sa paligid, optimistic ka ba o pessimistic para sa anak mo na 3 months old? Ano Yeah. nakikita mo yung future para sa kanya? Huwag na para sa'yo, no? Para sa kanya. Ako optimistic. Parang there's no other option. Kasi pag hindi ka nag-optimistic, you will lose by default. Pag tingnan mo yung mukha ng mga nasa Senado ngayon, pag nakita mo yung Sino pa? dami, buubos yung oras natin. Si Marcoleta. Pag bumuka ng mga politiko natin, ang hirap maging hopeful eh. Especially with the way they're running the government or ruining the government or society. Pero we're hopeful dahil may mga katulad ni Sen Edu, Lovely, Ay. may mga kabataan na yes. gising, nakita natin ito ng 2025, may mga civil society organizations na talagang kumikilos, yung simbahan, mas relevant ngayon kahit kina-straight under Duterte. So, nakikita natin there are different voices Right. coming together, looking for a better Philippines. Exactly. And yun nga, we are not, kumbaga, sa akin lang naman, I don't look at personalities para sila yung magiging hope ko. Parang ako sa sarili ko, ako yung magiging liwanag. And in my own community, gagamitin ko yung liwanag na yon para, yun, manilbihan sa sariling circle ko. Imagine mo, mag-multiply yan 10,000 times. Oo. That can actually fix the system. Yan yung self-awareness. Oo. Di ba? Oo. Pero kahit hindi naman tayo masyadong personalistic, meron ka bang naiisip na role model para sa dalawa mong anak habang sila ay lumalaki? Dahil mga formative years yan eh. Yung first 5 years. Di ba? Ako ang challenge sa akin bilang magulang, bilang ama, to be the best role model, however flawed you are to your children. Yun ang challenge eh. Kasi pag mag-isa ka lang sa buhay, kunwari, pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin, di ba? You try still to be a role model, pero iba pag nandyan eh. Kunwari, pag sinabi mo sa anak mo, ito dapat ha, dapat pakita mo sa kanya. Right. Di ba? Dapat honest ka, dapat may integrity ka. Hindi niya pwedeng hindi makita yan sa'yo. Para sa school, di ba? Sa estudyante namin, Right. na nagtuturo. Sinasabi ko sa kanila, mas mahirap magturo ng journalism ang isang practitioner. Especially ngayon, open lahat sa social media. Makikita nyo kung ko lang kayo eh. With the lessons we talk about. Di ba? So, yun ang pressure. You have to be the best role model, however flawed you are, your children. Itay, however flawed you are,
Self-laud. Dapat kayo ang aking role model. Ganun ba yun? Kailan mo malalaman na tatay mo siya? Doon ako curious, no? Hindi, pinagdidiinan ng mga DDS sa tatay ko siya. Di tatay ko siya. So, tinanong namin. Oh. Convince ako kasi talaga, iba illogical. Tapos dito, lahat ng bumabanat sa amin, may segment dito, nilalabas namin yung pinakamatinding banat. Di ba? Paano Tinatawag na akong Llamas Junior. Oo. Kanina na pagbukas ko ng Facebook, may nagmumura sa akin, lutong eh. Ano, kasi all caps ha? PI mo. Lalo na pag magkakasama ko yung kaming apat. Oo. Si Shelo, Yes. si Barry, tsaka ako, Oo. tsaka siya, no? Huwag mo na isama yung PR. No? Sila ba yung mga guest siya rito last time? Si Barry. Yeah, si Pokemon, Prof. yung Shelo. Pokemon Oo. episode natin. Oo. Si Shelo, yung nilapastangan ako episode, no? Parang tayo lang parang nagbobulhan din dito. Oo. Parang umiikot lang, no? Si Francis, siya yung una, di ba? Oo. Si Francis. Saka si Trillanes, na hirap-hirap tumawa, na sinabi mo sa show niya. Pinapatawa ko. Oo. Napatawa mo. napatawa Yes, ko. oo. Yeah. So, So, ayun. wrap na raw, then thank you, guys. Wrap, then thank you, guest. Thank you, guest. Maraming salamat, Professor Christian Esguerra. Professor ka pala. Hindi lang halata. Kagalang-galang ka pala. Maraming salamat, Lovely, sa programa mo. Also with Ronald Llamas. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita tayo ng isang napakagaling na analyst sa kabilang panig. Ano bang panig yun? No? Kung sabana, talo niya ang mga matatalinong DDS. Sobra. Meron ba? Ito na ang ating resident AI analyst. Walang iba kundi si Jean Pu. Parang napanood ko yan, yung Resident Evil. Ah. Syukran, Ronald and Lovely. Ang pinag-iinit ng ulo ko ay kung bakit ginawang state witness si Bunuan sa flood control scandal. Hello, Office of the Ombudsman. Hindi ko kayo mag-gets. Idadrop niyo ang kaso para gawin siyang state witness. Just because 80 years old na siya? Age does matter pala. Eh kung edad ang pagbabasihan, bakit si Enrile noon hindi ginawang state witness? Tsaka bakit dati naman may mga high-profile case na akusado, may sakit at may edad na, pero hindi ginawang state witness? Ano bang criteria natin for judging? Back to you, Ronald and Lovely. Parang yung main consideration sa kanya ay kung crucial ba yung kanyang testimony para maidiin yung iba pang mga principal. Of course, ang usapin dito, hindi ba siya principal? Yun yung gray area, yun yung debate. Pero ang kanilang dominant na paliwanag ay crucial yung kanyang testimony para madiin allegedly mga contractors at mga politiko. Pero siyempre, tumaas ang kilay ng iba. Di ba secretary siya? Di ba principal siya? Yan yung bakbakan sa usapin na yan. Ang malinaw ay siya ay bahagi ng isang corrupt na sistema. Exactly. No? Eh minsan, kailangan mo ng isang corrupt para idawit yung ibang corrupt. No? So does that mean hindi na siya mapapanagot? Well, yung ibang mga naging state witness, nagsole. Di ba? Si Undersecretary Bernardo, nagsole ng 1 billion, give or take petty cash. No? Si Bunuan ba magsosole? O baka ang isoli na yung kanyang wheelchair? Dahil pag naging state witness na siya, wala na siyang wheelchair, lakad na siya uli. Oh? Wala naman akong naisip pahiwatig, anak. Nakikita ko kasi yung iyong ngiti at yung iyong thought bubble. Parang hindi maganda. So, iba to sa case ni yung pinagpipilitan ni Senator Marcoleta na gawing state witness, yung Diskaya. Oo, mga diskaya. Oo. Dahil Iba yun. na, sila talaga yung pinakamaraming kickback na ibinigay in the billions. At kasama nila si Saldico. Yung kumpanya ni Saldico ay kakutsaba nila. Kaya siguro ay sila ay a very strong
principal in terms of criteria. Hindi ko pa alam kung ano yung mga detalye nitong kay Bonoan para siya ay gawing state witness. Pero from my vantage point, yun lang yung nakita ko. Na baka very crucial ang kanyang testimony para mas maidawit yung mga ibang mga big fish. Right. Big fish hindi Big dilis fish. Oh, hindi rin galunggong. Hindi rin didilis. Hindi rin. Tama. Ngayon naman, magbabasa muli tayo ng mga makabuluhang puna ng ating mga netizens. Oy, itong diba? favorite part ko sa The Lovely Show. Ako rin. Go! Jeff Zombie. Gising nyo pala ang mga pasyente, sakit, aray. Jeff Zombie from Edwin Trinidad. Jeff Zombie, painumin na ng gamot at pag-toothbrush na, mga yan. Mga walay batasan. Ngipin ko na naman na napansin, no? Talagang buhong-buho na aking self-esteem. Oo nga. Rainier, balighot. Nag-uban ang mga kulango. Kulango? Baka kulangot. Arlene Pante. Clown. Yan ba yung kain suka? Oo. Clown suka. Totoong makabayan. Wow. I'm so impressed. Mga tanga, nagsama-sama. Oh. Si Christian ba ibig nila sabihin nun? Toffee Borja. Bias Network. Salamat po. Salamat Totoo po. yan. Alexis Bacala Nordnalat. Nag-uusap ang mga tae. Yan ba yung igit? Igit. Igit. Igit, basa nga tae. Totoy, niwala kayo dyan, heckler yan. Of course, the political heckler. Sticks and stones can break my bones, but insults will never hurt me. Yes, yun. Purita Guarin Bartolay. Inggit kayo kay Robin. Ha ha ha. Sobrang inggit. Meg Winter, tawang-tawa sa sarili ng joke. Kawawa. Pero ang hirap nun, no? Kung ikaw mismo hindi natatawa sa sarili mong joke, di ba? Oo, dapat ka, Oo, kung diba? walang ibang tatawa, edi tayo na. Diba? Oo. Go. Bibian Kanya. Nagsama, walang magandang ambag sa bayan, kundi ang mamuna. Oh, wow. Oy, gusto ko to. Ako magbabasa na to. Oh. Live! Mga Baba Show. Alam na namin yan. Oo. Yuko nga, yuko. Di naman umabot. Paano yan? Paano sinasabi yan? Parang, Anyway, pwede lang pangsalod ng ice cream yung baba nyo. Uy, grabe naman kayo. Dinadama niyo ang tatay ko. Oo, hindi naman ganun kahaba. Kami lang ni Amy yun. Melvin Manalo. Ha 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 ha. Ganito mag-usap ang mga tanga. Nakakatawang panoorin. Uy, Ha salamat. ha ha ha. At least, pinasaya natin siya, Oo. di ba? Ng ating katangahan. Exactly. Oo. Kim Pastoril. Alam naman nilang dalawa, yan may salamin sila sa bahay nila. Of course. Pasensya na, hindi kami yung mga tipo na pagdaan sa salamin, tumitigil. Oh, actually, At tumitingin sa salamin. yes. No? Oo. Hindi kami ganun eh. Sorry Oo. ah. Lalo na pag Oo. walang eyeglass, hindi mo Oo. napapansin may salamin pala. Correct. Oo. Duterte pa rin in 2028. Sino yan? Si Benhar Arahani. Okay. Good luck. Oo. Marvin Mahinay. 8888 din. Ah? Din to magbasa. 888? Ano yan? Dial? Oo, bobo, bobo. 80-80 yun eh. Double bobo. 80-80 dapat yun eh. Oo. Oo. Eh, wala tayong magagawa. Eh, ganyan siya magsulat eh. No? Ayun. Oo. Bago tayo magpaalam, tayo ay magbubukas ng special text line para sa mga gustong mag-bash at bumatiko sa amin. I-text lang inyong comment at isend sa asterisk 8080 to all smart subscribers. Bawal ang At yan ang isang oras na mga pang-asar na balita. Tandaan, ang pikon pangit. Ako si Ronald Llamas. Hindi siya pangit.
At ako, Konti lang. si Lovely Granada. Ito ang Sumay-Subay, The Lovely Show! By the way, also with the Ronald Llamas.